Hello mga ka-Eats! Welcome na naman sa isang panibagong vlog. Kami ang Eatsplorations. Ako si Mark. Kasama ko si Bianca, Bini, Sadie at Sage. Kakain kami dito sa Siklab. Aalamin natin kung ito na ba ang new must-try Filipino restaurant sa Metro Manila. Excited na ba kayo malaman? Kami rin. Kaya tara, tingnan na natin yung kanilang lugar at yung kanilang menu. Let's go! Wow, sobrang nostalgic. Mga mapapaganyan yung mata nyo kapag kumain kayo kasi maasim siya talaga. Malaking 9.95 na pamanang bundle, no? Ang mura nito, ah. Ang verdict natin dito is mga ka-Eats, yung kanilang restaurant, medyo malaki siya. Kung naaalala nyo yung South Food Hall, dito sa may SM, Maison, sa may SM Mall of Asia Complex, dito na sila ngayon. Yung dating food hall, naging isang malaking Siklab, boldly Filipino restaurant by the Bistro Group. Sobrang excited na kami malaman kasi sobrang tagal na namin look forward mag-open to. Dahil naghahanap kami ng bagong makakainan dito sa may SM Mall of Asia Complex. At syempre, dahil mahilig din tayo sa Filipino food, excited na kami malaman kung masarap yung kanilang mga sisig, kanilang sinigang, mga fried chicken, at iba pa nilang ino-offer. Kung magugustuhan din ito ng kids at ng buong pamilya. Kaya tingnan na natin yung kanilang menu. Let's go! Ito yung kanilang menu mga ka-Eats. Kaninang lunchtime, Sunday, naku, punong-puno. Kaya kung gusto nyo magpa-reserve, pwede kayo magpa-reserve. I-scan nyo lang itong QR code na to. Early dinner kami nagpunta to discover bold Filipino flavors. So ito yon, kain tayo dito sa Siklab. So ito yung una, yung mga specialty drinks nila. Meron silang tsokolate, merong lemonada, merong gulaman, merong dalandan, at meron din silang mga hot beverages. Meron din silang mga cocktails, mga ka-Eats. Ube colada, Sierra Madre, dalandan ale. Meron din silang juices, sodas, at beer, pati wines. Tapos ito na, meron din silang mga sets. So, Fiesta Paborito, Bayanihan Feast, na merong pinatisang fried chicken, merong sinigang na bangus, ginisang ampalaya, tokwat baboy, at rice. Meron ding 9.95 na pamana bundle. Oh, ang mura nito, ah. 9.95 lang. Meron na kayong talong salada, sinik gabang lempo, okay na okay, bet na pinakbet, at steamed rice. Meron din salo-salo platter na may chick boy platter. So yan, parang grilled platter. At meron din silang seafood platter dito. Tapos syempre yung mga a la carte naman, meron din sila ditong mga pampagana, okay na okay. Parang lumpiang Shanghai, scallops ni Marites, paboritong sisig, fresh lumpia, at yung kanilang chicharon beef. Tapos meron din tayo ditong tokwat baboy, scallops, yung kanilang kuhol, at merong Siklab specialty na pinalutong na tawilis. Tapos meron silang oh my gulay dito mga ka-Eats. Hello! Dito yung ginisang ampalaya, pomelo salad, bet na pinakbet, la Bicolana, parang siya siguro yung Bicol Express. Tapos meron pang ensalada dito na may ampalaya. Gising-gising na, tortang talong, poki-poki, pinakbet pa ulit, or ginatang kalabasa, paborito ko yan. At meron pa silang talong salada. Grabe, ang dami. Ang lawak ng menu nila. Hindi ko alam kung nahihilo na kayo, pero pipicturean lang natin, tapos papakita natin sa inyo, no? So ito yung mga soup. So meron silang sinigang na bangus, sinigang na hipon, tapos syempre sinigang na baboy. Hindi mawawala ang sinigang sa mga Filipino restaurants tulad na ito. Meron silang ginisang munggo, wow, dinengdeng na bangus, bulalo, syempre. Oh. Tapos may mga seafood, hindi mawawala ang seafood. So yan, yung mga picture ibibigay ko na sa inyo mamaya or ipapakita natin ngayon. Meron din silang sizzling bulalo, meron silang mga beef dishes dito, ang dami. Nakalagay nga carnivore country. Tapos meron din silang pork. Siyempre, meron silang bopis, meron silang pork barbecue, meron din silang parang crispy pata, merong crispy dinuguan, at merong liempo, ang dami. Tapos meron din silang chicken. So parang nakikita namin itong mga chicken dishes nila, lalo na itong pinatisang fried chicken.
Tapos syempre ito mga rice dishes, bagoong rice, dilis rice, at iba pa. Ang dami oh. Grabe, meron pang merienda. So meron pansit na itim, meron silang lomi, meron pansit bihon, meron champurado, at meron pang pansit palabok. Syempre dessert, halo-halo, buko pandan, leche flan, kalamay sa latik, at wow, bibingka. Tapos meron din tayo ditong turon, merong mais con yelo, minatamis na saging, at palitaw. Yun na. Natapos din. Excited na ba kayo kumain? Gutom na, bigla ako nagutom. Kain na tayo. Order na muna tayo. Yes. Nakakatuwa mga eats kasi dito, since bistro group siya, meron silang appetizer talaga. Or parang pampagana muna na freebie. So kung sa mga Texas Roadhouse, mga Olive Garden, mga tinapay, dito, Pinoy na Pinoy. Cornic at malutong siya. Yung basic na flavor, ang sarap. So, nag-order na si Mami Bianca. So, nag-order kami ng sisig. Meron tayong okoy. Meron tayong pinatisang manok. Meron tayong sinigang na bangus sa bayabas. At meron pa tayong mga ibang in-order na, thank you, na siguradong magugustuhan natin. At magugustuhan nyo rin. First time namin kakain dito So, disclaimer lang. Dahil kasi talagang suki kami sa Manam. Ano ba ba? Nagkakabalan din kami, yan, mga buffet. So, gusto namin malaman kung masarap nga ba talaga dito. Mag-Jerry's Grill din kami, di ba? So, tingnan natin kung masarap dito kasi natuwa kami. Nagulat kami actually nung lunchtime. Sobrang daming kumakain. As in, big groups. As in, pamilya, parang buong angkan kumain dito. Kaya inagahan namin. Nagpa-reserve kami for 6. Pero ngayon mga 5 p.m. Pumunta na kami kasi baka dumami pa yung tao mamaya. Hello, say hi. So, excited na kami malaman kung masarap kasi parang sa dami ng tao kaninang lunch, ibig sabihin, masarap talaga siya. Tapos sabi ng mga friends namin sa Texas Roadhouse, marami daw talagang tao dito kapag weekend. So, di ba sobrang exciting nun? At nakakatuwa kasi something new siya for us na malakas tumambay dito sa Mall of Asia Complex. At excited na kami matikman talaga kung lalaban tong Filipino food ng Siklab. Alamin natin mga ka-eats. Mga ka-eats, habang tinitignan namin yung menu, ang masasabi ko lang is yung prices niya, in fairness hindi siya masyadong mahal. Kasi nag-expect ako bago pumasok, parang niready ko yung sarili ko na baka medyo mahal siya. Pero nagulat ako na okay naman. Parang average yun pag nag-dine-in kayo sa isang restaurant sa mall, ganun. Yes, tapos yung meron silang mga sets. Yun nga yung una kong nakita, yung mga sets nila. Meron silang set na parang 995 lang, no? Imagine that. Siguro 3 ulam, no? 4 na ulam, 995. O, di ba, parang good for na yun siguro, 3 to 4. Di ba, parang ang sulit-sulit nun. Tapos, meron silang sizes. Kapag nag-a la carte kayo, medium at saka large yung choices ninyo for the sizes ng kanilang dishes. Ayan, Kanina pa sila natutuwa na subukan kami ng cornic. Tapos nag-order din kami ng drinks and malalaman natin yan mamaya pag nakain na natin yung quality ng food nila. Mga ka-eats, dito yung mga drinks namin. So ito yung Sampalok Lemonada. So feeling ko para siyang iced tea na pinaasim ng Sampalok. Tikman na natin. Haluin daw mabuti para hindi lang puro asim yung matikman. Wow. That's good. Parang siyang mas maasim na version nung nasa mga Vikings na buffet. Kasi paborito ko yung tamarind iced tea doon. So, may ikukumpara ko siya doon, pero mas lasa mo talaga yung pagiging tamarind nito kasi panalo, swak na swak yung pagiging maasim niya. Sabi niya sa amin, ito daw yung isa sa mga bestseller sila. At next naman, yung gulaman nila. Titigman ko na ngayon. Mami B, may I please borrow? Ayan. So, ito yung gulaman.
So, meron siya syempre, may tapioca, meron parang grass jelly, no? Tapos, malaki yung kanyang straw kasi gulaman para magkasya yung mga gulaman at sago. Wow! Sobrang nostalgic. Parang, alam mo yung pagka nag-barbecue or fishball ka sa kanto, tapos yung gulaman parang ang sarap na panulak, tapos pampalamig. Ganun na ganun siya. Tapos talagang matamis siya. So kung mahilig kayo sa matamis na drink, perfect tong sagot gulaman nila para sa inyong lahat mga ka-eats. Good start sa ating Siklab experience Yung dalawang best-selling drinks sila. Nako, nag-deliver nga talaga. Ka-eats, dumating na yung ating mga in-order dito sa Siklab Boldly Filipino Restaurant. Nabubulol ako. Kala ko boldly pala siya. So ito, half ng kanilang pinatisang manok. Parang ang liit niya, parang spring chicken lang yan. May kasamang kamote chips at parang banana ketchup. Tapos ito naman yung kanilang sinigang na bangus sa bayabas. Tapos ito yung tortalong na ang ganda ng pagkakatorta. Tapos ito naman yung kanilang siniklabang liempo na mukhang mainit-init pa. Tapos syempre yung paboritong sisig. Ito yung okoy na medium, so 2 piraso siya. Tapos may hipon sa gitna. Meron tayong longganisa fried rice at yung kanilang kare-kare. Kain na tayo mga ka-eats! Kainan na. Unang-una kong titikman ay itong kanilang sisig. Kasi mukhang hinahype to. So, tara, kain tayo. Wow. For me, yung version nila ng sisig, very close to the original, I must say. Tapos, nandun yung gusto ko pag sisig, medyo greasy, yung lutong, yung fattiness, tapos meron lang siyang itlog so baka magalit yung mga purists dyan, pero okay siya. Kapag may kids lang kayo, wag niyong ipahalo yung sili para hindi sila maanghangan. Kasi sabi ni Bini, medyo naanghangan siya. Pero, in fairness, masarap siya. It hits all the spots. Malutong, chewy, creamy, fatty. Everything I'm looking for kapag kumakain ako ng sisig. Pwede to. Next natin is yung kanilang okay na okoy. Sausaw muna sa suka. Wow. Sarap. Wow. Parang very nostalgic. Hindi ko nababanggitin yung lasa nung restaurant na yun, pero pangalan ng restaurant na yun, pero it reminds me of their okoy. Ang sarap. Malutong. Hindi siya oily. Tapos ang sarap ng kanilang spice vinegar. Grabe. Pwede ito. Napapadila-dila na ako sa daliri ko. Sarap. Okay talaga yung okoy nila. Next na gusto kong tikman yung kanilang pinatisang manok na isasawsaw natin sa kanilang banana ketchup. Wow. That's good. Grabe. Pinoy style fried chicken, tapos malutong at very juicy. Masarap siya. Ang problema ko lang, parang may kaliitan yung size niya. Pero, apart from that, very good fried chicken. Pinoy na Pinoy mga kayo. Matapos yung chicken, yung
kanilang sisig at yung kanilang okay na okoy, kare-kare naman. Kasi isa dapat ito sa marker ng isang masarap na Filipino restaurant. Dapat masarap yung kanilang kare-kare. Titikman na natin. Okay. Yung kare-kare nila, pwede na. Pero kasi gusto ko yung parang kare-kare medyo very creamy talaga at manamis-namis. Parang for me, medyo nagkulang siya dun sa 2 points na yon. Pero ang positive dito is malambot yung karne. Tapos kahit maliit yung size niya, marami yung laman. Next, yung kanilang siniklaban na liempo na isasawsaw natin sa kanilang suka, syempre. I will. Next. Okay? Ang sarap. Tapos, Pinoy na Pinoy yung lasa. Kasi, since suki kami sa Texas, akala ko magiging same lang yung lasa. Pero hindi. Mas Pinoy yung marinade ito. Ang lambot ng liempo. Maganda yung quality, yung ratio ng taba at laman, panalo. Tapos yung spiced vinegar nila, masarap din. Grabe, parang pwede siyang inumin sa sarap. O kung binibenta nila to, bibili ako mga kaits. Ang sarap. Bagay na bagay sa okoy at bagay na bagay din sa kanilang siniklaban na liempo. Dahil sinabi ni Sage, titikman ko na next ang kanilang tortalong. Imbes na tortang talong, tortalong na nga naman talaga. Para medyo mas maiksi. With banana ketchup. Did you try it? Not yet? You should try. It's good. The torta, did you try the omelette? It's good, no? Masarap. Tapos ang ganda ng pagkakaluto. Korteng-korte talaga na torta. Tapos bagay na bagay talaga. Siyempre Pinoy tayo, bagay na bagay sa banana ketchup. Who invented banana ketchup? Maria Ayasa. Who made the banana ketchup? Maria? Yes, kasi nung nag-field trip sila sa Ketchup Museum, aba binanggit yon. I-chase ko na rin ng kanilang longganisa fried rice. In fairness, masarap. Hindi siya sobrang overpowering, pero yung longganisang ginamit nila, masarap. Wow. Bagay sa sisig mga kaits. I'll try it na. Ano nga? Torta. Try. Wow. Legit? Yeah, it's so good. It looks crunchy, but even though it's not crunchy, it tastes really good. Approve. Bini approve. I will interview you later, okay? Okay. Approve. Yes. Akala ko natikman ko na lahat, pero hindi pa pala. Yung kanilang sinigang na bangus sa bayabas. Cheers tayo mga kaits. Grabe, masarap to ha. That is good. Lasang lasa yung bayabas. Isang gusto ko dito, syempre bangus belly ang ginamit. Thank you. Ang sarap. Panalo. Nandun yung tamis, yung asim. Tapos ang sarap ng bangus belly. Na very generous din yung serving. Grabe. Ano kaya, no? Mamaya, i-interviewin ko yung aking mga girls. Kung, o kahit si Mami Bianca, saka si Sabine. Kung ito na nga bang si Club ang new must-try Filipino restaurant sa Metro Manila. Alamin natin ang mga kids. Sa mga kait, so today
Siklab, the thing that I liked the most was their liempo because I like how it tastes. It's like not too hard to eat. And then I tried it with the vinegar. I like a bit asim, just a bit asim. And then moving on to the longganisa fried rice. It's a must try if you like fried rice. It's like very good, like a bit Chinese style like fried rice with longganisa in it. So yeah, it's a must try for me. And the yempo also. And the sisig, like what Dad said, I didn't like it a bit honestly because it was a bit spicy because the chili was in the the sisig. And this restaurant is really a must try if you like home cooked Filipino food. So yeah, try this mga ka-eats. Okay, Sadie, so what did you like the most in Siklab today? The fried rice. Wow. What do you like the fried rice? Because it's really good. Because it's really good. It's really good. Very nice. Yay. I like the fried rice and the sisig and that. The torta And talong. the tarta. The torta. Is it good with the banana ketchup? Yeah. Yes. And the What else? this one. The pork. The liempo. Yeah. Inihaw na liempo. Yay! And this. Yummy! Yum. Bye. I like the banana ketchup. Is it yummy? Yeah. Yummy. Who invented the banana ketchup? Maria Ayasa. Mga ka-eats, ako ang nagustuhan ko naman yung sisig nila. Sabi ko nga kay Daddy Mark, very classic yung lasa ng sisig nila. Ang sarap. Ang sarap niya with the longganisa rice, which brings me to my next favorite, yung longganisa fried rice nila. There is a reason kung bakit ito ang kanilang isa sa mga dapat nyong itry, yung specialty nila. And, syempre bias ko lagi sinigang. Mahilig talaga ako sa sinigang. And yung sinigang sa bayabas nila, ang sarap. Yung mga mamapapaganyan yung mata nyo kapag kumain kayo kasi maasim siya talaga. Right? And dahil ang gamit nila ay bangus na belly. So, grabe, ang sarap. So, lahat yon with the fried rice, panalong panalo. Ito na ba ang bagong must-try restaurant na Filipino restaurant sa Metro Manila? Filipino restaurant na must try, talagang kailangan yung pumunta sa Siklab kasi pwede kayo dito talaga with your family kung anumang occasion ang meron kayo or kung nagka-crave lang kayo ng Filipino food. So okay siya. Who made the banana ketchup? Maria Ayasa. Mga ka-eats, nakakatuwa dahil sa sobrang suki natin sa ibang bistro restaurants, nakilala tayo ng isang manager dati sa isang branch na pinupuntahan namin at ito, nagpadala sila ng dessert. So disclaimer lang, yung sariling punta namin to, pero ito, dahil nakilala tayo, maraming salamat kay ma'am na nagpadala ng dessert. So meron tayong bibingka dito na mukhang grabe, very hefty. Tapos meron tong tatlong klaseng turon. So parang meron tayong turon na may makapuno, turon na cheese, at parang turon na may langka. Tikman na natin mga ka-eats. Let's go! Ito na yung kanilang bibingka na grabe, parang sobrang kapal. Masarap kaya to. Tikman natin. Wow. Sarap. Kahit makapal siya, malambot naman. Ang ganda ng texture niya kasi parang medyo dense pero still cakey and creamy at the same time. Tapos meron siyang itlog na maalat, niyog, brown sugar, parang muscovado, at meron din cheese. That is good. Good bibingka. Next na titikman ko ay yung kanilang turon, trio, pero ito muna yung kanilang turon na may langka kung di ako nagkakamali. Okay. That's nice.
Ito yung langka pa siya mangga. Langka. Maganda yung quality ng saging. Hindi siya lata. Tapos, sorry about this, pero hindi siya ganun katamisan, which is good for me. Saging. Try ko naman is yung kanilang turon na may keso. Okay. Ito naman, sweet and savory. Medyo kakaiba siya for me na turon. At ito, yung parang may makapuno. Pinakamatamis sa lahat. So yung may cheese, medyo sweet savory. Yung may langka, very standard. Pero yung makapuno with langka, grabe. Medyo intense na matamis siya. Parang ang pinaka-bet ko sa kanilang mga dessert ay syempre, itong bibingka. Ang sarap. Pagbalik natin, sasabihin ko na, must try ba talaga? Itong Siklab, o isa to sa mga must try na Filipino restaurant sa Metro Manila. Tingnan natin. Ito na mga kids, ready na ako sabihin sa inyo kung ang Siklab ba ay isang Filipino restaurant na bago or bago ba to na must try sa buong Metro Manila. Hello! Commercial muna. Hello! So, dahil masarap yung kanilang sisig, very nostalgic. Parang ang lapit sa original na Kapampangan sisig. Plus, pogi points yun. Yung kanilang siniklabang liempo, panalong panalo yun. Yung okay na okay, dapat ang pangalan nun, okay na okay na okay na okay, sobrang sarap. Yung tortalong, panalo rin. Yung kanilang sinigang na bangus belly sa bayabas, panalo rin. Kaya medyo mapapatawad ko na hindi masyadong okay yung experience ko sa kare-kare. Tapos yung dessert nila, okay din mga kids. Okay na okay siya talaga. Tapos ang verdict natin dito is, for me, isang must-try na Filipino restaurant, ang Siklab. Lalo-lalo na kapag tinalad kayo na meron siya sa mall near you, mga kids, puntahan nyo. Masarap siya. Pwede siyang pang araw-araw, pwede siyang pang birthday, pwede siyang pang parties. Tapos lalo na itong branch na to, sobrang laki. Parang may dalawang function room siya na pwedeng pag-isahin sa isang malaking function room. Masarap. Kaya paulit-ulit si Sadie kanina, okay na okay na okay kasi okay na okay talaga mga kids. Masarap. At talagang confident kami na isa tong must try na Filipino restaurant. Maraming salamat sa panonood mga kids. At sana nagustuhan nyo yung aming mumuntiang vlog dito sa Siklab Boldly Filipino Restaurant sa S. Maison branch nila. Maraming salamat sa panonood mga kids. Until next time. Bye-bye! Bye-bye!